Uy, gigil sila. Yes! Partner, gigil ngayon. Yung mga didilis. Bakit? Dahil ba to sa bangungot na dumating para sa kanila? Liban dun sa bangungot. May iba pa? Alam mo, viral ngayon sa loob ng social media yung mga pinag-usapan natin, partner. Yes, viral. Viral ngayon siya. Parang sa blue app and sa red app. Marami nang gigigil nga doon sa mga comment section eh. Kasi nilabas talaga, alam mo nilabas natin yung tungkol dito sa utang ng Pilipinas. Yeah, na dapat talagang maging malinaw para sa lahat. Oo, karapatan ng taong bayan na malaman ng totoong estado ng utang ng Pilipinas. Yeah, at saka hindi para manisi tayo ng isang tao, kundi para mailatag lang din sa taong bayan na ano ba talagang actual numbers. Malaman nila, sila mismo mag-decide. Correct. Sino ba dapat husgahan? Correct. Sino ba dapat bigyan ng ng komento? Baka bigyan ng komento na malala talaga. Kasi bato sila ng bato sa kasalukuyang administrasyon pero hindi nila naiisip na paano ba yung nakaraang administrasyon? Ano bang ginawa? Ano bang nagawa? Yes. Diba? Yan yung mariin na tanong ko sa kanila, partner. Ang hilig nilang bumanat kay Bongbong Marcos, ang hilig nilang bumanat kay BBM, in the end, sila rin pala ang mapuputukan. Totoo. Kasi nga, sinasabi ko naman lagi rin nung nagsimula tayo ng podcast, partner libre ang mag-fact check. Libre ang search engine. Libre ang Google. Lahat yan mahahanap mo na. Nasa sa'yo na lang kung paano mo siya i-absorb. Sa sarili mo. Sa sarili mo. Then, nasa sa'yo na rin kung paano ko magde-decide. Tama ba yung pinapaniwalaan ko o niloloko ko na lang din yung sarili ko? Hindi, ito nga Kaya natin napasok si former Senator Laila de Lima and also Congressman ML Partilles. Napansin niya yung vlog natin. Napansin. Nag-like ba siya? Actually, may nakarating sa akin. Screenshot sa akin na nanonood. And pinupukpok siya ngayon. Ng mga tao. Medyo malawak tong pag-uusapan natin. Sige nga, partner. Alam mo, partner, ganito. Ito, makinig ka, partner. Makinig po tayong lahat, ha? Pinag-usapan natin kahapon yung utang, di ba? Yes. Maraming tinamaan dun sa utang nung nilabas natin. Kasi yung totoo nilabas natin. The former President Duterte ang may pinakamalaking inutang sa Pilipinas. Sa World Bank. Correct. At ang antindi nito, sampal sa kanila to. Kasi nung panahon pala ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, walang utang ang Pilipinas. Walang utang ang Pilipinas. And if I'm not mistaken, because we are member of IMF. Oh, di ba? because dati kasi ang Pilipinas, it was a member of IMF. Napakayaman ng bansa natin noon. Correct. Tutuusin. Napakalaki ng pera ng bansa natin. Kaya nakapagpautang tayo ng ganon. Ngayon, baliktad na. Tayo ngayon na nangungutang sa IMF. Nung nilabas natin yan, parang napagtanto-tanto ng Pilipino na, ay, wala palang utang ang bansa natin. Hindi pala magnanakaw si Ferdinand. Hindi yung naman tatay talaga. Ni Bongbong. Partner, di ba isa pa yun sa mga naging aligasyon din noon sa termino ni former President Marcos. Yun yung binabanat nila, partner. Kasi nga naman, pilit nilang ikinokonek yung corruption sa tatay niya. At pilit nila rin kinokonek yung utang ngayon ng Pilipinas sa anak naman niya. Oo. Which is technically, kung pag-uusapan natin ng numero, partner, malinaw na lalong lumaki ang utang ng Pilipinas sa termino ni Duterte. Kasi nga, which is 7 billion. 7.2 billion pesos. Ang inutang niya. Not billion, trillion pesos. Trillion pesos. We are talking about not a billion pesos. We are talking about trillions of pesos. 12 zeros po yun, ha? Hindi biro yun. Hindi biro yun. Hindi biro yung pera na yun. The question there is, saan napunta yun? Nung nalaman na ng mga tao kung saan napunta yung pera ng taong bayan, tinadtad tayo ng bashing. Yes, tinadtad tayo ng bashing. Tinadtad nila tayo kasi ganito daw, fake news peddler daw tayo, di daw natin alam yung sinasabi daw natin, keso ganito, ganyan. Pero, ang point kasi natin doon, partner, is ipaabot sa kanila. Yes. At na-reach naman nila. Yeah. Tumama naman sa kanila. Hindi lang din nila matanggap. Baon na baon sila. Sagad hanggang butot kaluluwa. Baon na baon sila sa sinabi natin na
Hindi nila matanggap na, mas malaki ang inutang ng tatay nila eh. Yeah. Diba? And, despite of that, yung proyekto ng tatay nila na build, kung saan napakaraming project ang hindi natapos at hindi natuloy. May isa pa nga akong komentong sinagot dyan eh, kasi parang ang sinasabi niya is, natapos ang mga proyekto ni Duterte. What? Siyam? Natapos? Ito pa nga partner eh. May mga pondo daw po kasi. Pero ang salta ko sa kanya, yung pondo ba ay talagang napunta sa proyekto o naibulsa ng kumuha ng pondo? Ayun nga. 'Di ba? Kasi ang daming hindi natapos sa proyekto and everyone can check that in search engine. Malinaw sa Wikipedia, sa Google kung ilang proyekto talaga ang natapos. And correct. As of now, yung mga natapos sa proyekto yun, unti-unti nang nagkakaroon ng problema. Hindi tumatagal. So, lumalabas na substandard. O isa pa yun sa mga dapat questionin din ng mga didilis. Tama pa ba yung pinapaniwalaan nila? Kasi nga, they are blind. Sila yung mga nakakakitang bulag. Kumbaga, imaginein mo, sila yung mga pag nakita na nilang mali, ay tatakpan na yung mata namin. Hindi na makikita yan. Ayoko niyan. Ayoko niyan gawa ng ayoko niyan. Pero pag makita nilang mali na yung ginagawang tatay na, ay nakikita namin, tama yan. Ito yung mga taong allergy sa katotohanan. Correct. 'Di ba? Ano sila, ang tawag nito. Alam mo yung presidente na pagbigyan mo ng tsansa na makapunta ng Malacanang na ayaw nang bumitaw. Ganun siya. Nakita naman natin yun for the past. Pero isa lang sasabihin ko sa mga basher ko. No? Isa lang sasabihin ko sa mga basher ko. Good luck. Totally. Good luck. I agree. That's true, partner. Hindi nyo kaya. Kasi masasaktan kayo. Kung hindi nyo kaya, kung hindi nila kaya itong sinasabi ko, leave. Yun nga eh. Actually, yun pa nga eh. Hindi nila kinakaya yung mga info na nalalaman nila, pero sila pa rin naman tong bato ng bato imbis na ano. Pukul kayo ng pukul ng diba? Pukul kayo ng pukul ng latest, pukul kayo ng pukul ng issue sa amin. Banat kayo ng banat ng issue sa amin. Pero pag binalikan namin kayo, wala na. Takot kayo. Wala eh. Siguro partner, hindi kinakaya ng brain cells. Sorry, partner. Okay ka lang ba? Mga pinag-uusapan nata nila ako ngayon. Naaalala ka nila, sabi nila, si BNK naka-live na naman. Okay, naubo ako. Sorry, partner. Okay lang yan. Sorry sa lahat mga kabayan natin, naubo ako. Baka pinag-uusapan na ako ng mga ito ngayon. Maraming nakakaalala sa'yo. Baka ikaw ang laman ng meeting nila ngayon. Ikaw ang agenda ng didilis ngayon. Diyos mio. Baka inaabangan nila ako sa EDSA ngayon. Nandito ako sa Metro Manila. Eto, partner, nakakatawa. Isa pang nakakatawa sa kanila. Alam mo kung ano? Ano, partner? Yung pagiging patriotic nila. Oo. Grabe. They are very patriotic to the former president. But hindi nila nakikita kung ano yung ginawang kalokohan ng former president. Sabi nga natin, di ba? Bulag sila sa katotohanan. Allergy sila sa katotohanan. Ayaw nila malaman. Alam nila. Ayaw nilang tanggapin. Hindi nila matanggap. Yan ang problema eh. Yung hindi nila marunong tumanggap. Oo. But anyway, mga kababayan ko, nasabi ko na sa inyo na nag-impact yung ating mga ginawang content patungkol dito sa issue ng flood control. At issue ng utang ng Pilipinas, mga kababayan ko. Kaya payo ko lang sa mga DDS, tanggapin natin ang katotohanan. Alamin natin ang katotohanan. Hindi mahirap mag-search sa Google and YouTube. Oo, totoo 'yun. Napakaraming paraan. Napakaraming paraan para malaman mo ang katotohanan. Totoo. Napakadali. Para hindi ka maligaw, hindi ka banat ng wala sa lugar. Ganun lang 'yun. Kumbaga, may isa nga rin akong phrase na laging sinasabi is think before you talk. Correct. Correct. I agree. Mag-isip ka muna bago mo ibuka o magsabi pa ng kung ano man. Kasi at the end of the day, pwede yan mag-backfire sa'yo. Correct. Yan yung sinasabi ko rin. Mga kababayan ko. Diba? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.